What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, dito na naman tayo sa farm. At yun, napadaan lang ako dito. Kaya naisipan ko gumawa na rin ng video. At yun, may ginagawa nga pala dito, no? Kasi yan, kung mapapansin nyo yan, na-clear siya. Gagawin siyang nung tita ko kasi. Gagawin siyang garahe. Pero yun, sumakto naman na hanggang doon lang yung ginawa. So hindi natin kailangan iusog to. So nagbago yung plano at nakausap ko si Papa. Parang ang gusto niya isagad na to doon. Yung unang plano namin kasi dapat hanggang doon lang sa konti. Ang gusto niya isagad na doon kasi maliit na rin naman yung lalagyan natin ng bakod. So hanggang doon na lang. Ito gagawa ni tita ng bakod yan para do sa niya, sa pickup niya. Kasi medyo malaki yung kotse niya. At ayun, ngayon gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo, no. Dahil nung nakaraan, ayun, may mga nangyari nga dito sa farm at ayun, ang daming comment, ang daming ganto, ganyan, dapat ganto, ang daming suggestion. At ayun, ang daming basta gano'n, ang daming sabi-sabi na hindi naman natin maiiwasan talaga. Kahit sino naman talaga pwede mag-comment sa mga kagaya kong nagba-vlog. So, ang una naging issue na gusto ko na lang mag-react siguro, no, magre-react na lang ako sa mga sinabi sa akin. Una-una, nagkaroon ng ibon. Nagkaroon ng ibon, di ba? Yun yung naging problema talaga natin. Nagkaroon ng ibon. Kinain yung mga ibang mga isda ko dito. So, ayun, para sa sa mga hindi nakakaalam. Itong farm na to almost 3 years na to. 3 years na to na meron akong mga katabs. Hindi naman bago to eh. So, yun lang ang bago, yung isang diretso na yun. Pero ito, 3 years na yan, nandyan, dumadami yung mga isda ko dyan. Nagbebenta tayo ng guppies. Alam nyo yan, alam ng mga suki ko, alam ng mga dati kong solid na kaasang natin. Alam nila yan na noon ko pa naman nagawa to na ganito na yung setup. At ganito yung type ng ko ng pagpaparami ko ng isda. Ganito yung style ko. So yung ibon na yon, yung nakalipas na almost 3 years na nagpa-farming ako dito, first time nangyari yon. So hindi ko talaga in-expect yon at hindi talaga kami prepared. So first time nangyari yon sa loob ng 3 years. So hindi nyo rin ako masisisi na hindi maging prepared siguro sa ganon. Kasi bihirang-bihira talaga ang ibon na ganon dito. So ayun, ang tingin ko nga, sabi ko nga kay Papa, natsambahan lang tayo niyan. At buti nga, yung mga calls lang naman talaga yung nawala. So ayun, kung pagbabasehan natin yung mga nakain na mga isda, hindi naman talaga ako nalugi doon. Dahil unang-una, eto call na yan yung mga nandyan. Kahit mga 10 to 20 pieces yan. Kal naman yan. So nalugi lang tayong konti doon sa mga AFP natin dahil yun yung mga breeders talaga na nawala. So ayun, hindi naman masyadong ramdam ang pagkawala nun dahil marami pa rin naman ako, actually may mga AFP pa ako na nasa ibang tab. Pwede ko rin paramihin na lang din ulit yun. So dead ma lang sa akin yun. So ayun na nga, no, daming comment na gano'n na dapat iningatan natin, dapat ganito, ganyan. So ako naman, di ko na lang din pinansin. Minsan nag-explain ako pero parang nasabi ko nga, sayang lang yung explanation ko kasi noon pa rin naman to ginagawa at ayun, natsambahan lang tayo. At pinakita ko pa rin sa inyo, no, kasi kung hindi nyo ako kilala guys, pinapakita ko lahat ng kung anong mangyari sa mga isda ko, mga pinagagawa ko. Na kung tutuusin, pwede ko naman hindi pakita yun eh. Pero pinipili kong ipakita sa inyo para matuto rin kayo yung mga baguhan diyan, yung mga hindi pa na-experience yung ganon, matututo sila. So ako kasi natututo ako sa ganon. Gusto ko i-share para matuto rin yung iba na na hindi pa na-experience yun. So kunyari yan, yung may ibon. Hindi ko naman in-expect talaga na magkakaroon ng ibon dito. Meron dito ibon pero hindi yung mga ganong klaseng ibon. So natsambahan ako nun. So yung mga nagpa-farm sa kanilang mga backyard din sa loob ng subdivision, nasa Manila, nasa QC. Possible din na mangyari sa inyo 'yon. So natututo sila. Natututo sila na kailangan pala maging ready ako sa ganun, di ba? Kailangan maging prepared ako na baka ganun mangyari din sa akin 'yon, maubos yung mga isda ko. So natuto sila at gagawa na nila ng paraan kung paano maiwasan yung ganung pangyayari. So ayun, kaya pinapakita ko pa rin kahit sabihin natin na pwede namang hindi ko ipakita yon, pero pinapakita ko pa rin para lang ma-share ko din yung yung mga nangyayari at natututo lahat tayo, di ba? So yun mga kaasang, no, nitong mga nakaraang araw marami akong iniisip talaga at marami akong pinagdadaanan, lalo na financially. Medyo nahihirapan ako ngayon financially. So
Ayun, kung napapansin nyo, yung YouTube natin ay medyo humihina ngayon. From ano yan, nagsimula yan June, July, August. Yan yung mga ano, nagsimulang humina. Hindi ko alam kung bakit eh. So, ginagawan ko ng paraan yun. Pilit kong pinapalakas yung YouTube channel natin. Pero unti-unti siyang mababa na. Alam mo yun, ang hirap maka 5K views. Na dati eh nagagawa ko yun ng isang araw. Ngayon, ang hirap talaga maka 5K views. At yung mga ano natin, yung mga video na ginagawa natin ay umabot na lang ng 2 to 3,000 views. Tapos tumitigil na doon, di na ano, di na nire-recommend. So nagbago yung algorithm ni YouTube na hindi natin maintindihan kung paano. So namumblema ako doon kasi yung sweldo natin ay medyo lumiliit. Na alam nyo naman eh itong channel na to, ito yung pinaka main income ko sa ano, sa amin yung ano, yung panggastos ko talaga, pambayad ko mga bills. Eh dito ko kinukuha sa aking channel. So ang problema ay humihina yon. So iniisip ko yon. Tapos iniisip ko rin na itigil. Iniisip ko na itigil o hindi ko naman itigil. Ayoko na mag-focus sa YouTube kasi meron din akong Facebook at yun yung nakikita kong lumalakas ngayon. So ang ano ko, ang observation ko no, yung mga tao wala na sila masyado sa YouTube at lumilipat sila sa Facebook. So ayun, buti na lang no kasi humihina yung sweldo natin sa Facebook, lumalakas naman ay sa YouTube, lumalakas naman tayo sa Facebook. Na yung ina-upload kong video ay parehas lang naman yung ina-upload ko dito sa YouTube eh ina-upload ko rin naman sa Facebook pero mas malakas talaga doon. So iniisip ko na maglipat, i-priority ko yung Facebook at yung YouTube natin, yun yung magiging secondary natin na channel. So yun nga no, dumating sa point na nag-iisip na ako kung itutuloy ko pa ba ang vlogging kasi dito sa YouTube yung vlog eh, sa ano kasi sa Facebook puro reels lang, mga 1 minute to 90 seconds lang yung mga video natin doon. Eh okay na, kumikita na ako doon. Dito kasi sa YouTube eh dapat mahaba. So iniisip ko kung magbablog pa ba ako o itutuloy ko pa ba yung mga ginagawa natin. Tapos ayun nga pala no, may mga isang issue pa kasi nung nag-start ako mag vlog, ah kaya ako talaga nabuo tong channel na to para sa mga hindi nakakaalam no. Kaya ako naisip na gumawa ng YouTube channel dahil nung time na tambay ako dati, wala akong ginagawa. Bantay ko lang yung anak ko na baby pa at hindi ako makapagtrabaho. So umanap ako ng paraan para kumita ng pera na nasa bahay lang. So ito nga yung ano, dito ako bumagsak sa fish keeping na parang hobby business nga ang tawag namin noong mga panahon. Panahon na sa alam mo napakatagal eh. Noong mga bago mag-pandemic, tawag namin dito hobby business. At yun nga bibreed ako ng mga plowhorn guppy. Matagal na yon. Mga ano pa, mga bago pa mag-pandemic, 2017 yon. Just 2017 kasi ako nag-start talaga na ano, na mag-isda at magbenta. So, yung mga panahon na yon, naisip ako gumawa ng video ng vlog kasi gusto ko i-share kung paano yung ginagawa ko at makatulong din ako sa mga katulad ko rin na hindi makapagtrabaho dahil kailangan nila na nasa bahay lang sila. Na hindi natin alam kung anong dahilan, no? Kung may binabantay silang bata, may binabantayan silang matanda, hindi sila nakapag-aral at ayun, medyo hirap sila makahanap ng trabaho. So binibigyan ko sila ng option at tinuturo ko sa kanila kung paano yung ginagawa ko dito sa mga isda. Doon talaga nagsimula ang channel ko eh. So yun nga, kung maalala nyo pa dati, mga beefer pa nga, eh meron pa nga silang mga project na nagtuturo sila sa mga barangay-barangay kung paano magparami ng beta, ng gapi. Doon ako na-inspired din talaga. Sabi ko kung yung beefer nga eh, 'di ba? Ginagawa nila 'yon para ma-share nila at mabigyan nila ng option yung mga ibang tao na hindi makapagtrabaho. So akong ginamit ko 'yon at nilagay ko sa YouTube. Tapos yun nga, nagtuturo ako ng mga ganun. Nagtuturo ako ng mga ayan, kung paano magparami, kung paano mag-breed. So ayun no, ngayon kasi nag-iba yung ihip ng nag-iba yung ihip ng mundo ng ating hobby, nag-iba yung ihip. Ngayon, nakakalimutan na yata ng mga ng mga nanonood o yung mga hobbies ngayon kung ano talaga yung kung ano talaga yung gusto kong gawin, kung bakit ko ginagawa itong YouTube na to, kung ano yung yung purpose kung bakit ako gumawa ng channel. Ang nangyayari kasi naghahantay sila na na magkamali ako. Yun yung pansin ko, naghahantay sila na magkamali ako tapos tsaka sila babanat ng comment ngayon para sila yung magmukha talagang marunong at tinuturuan nila ako no. Tapos pag sinagot ko, sasabihin nila hindi ka talaga kasi tumatanggap ng ganito, hindi ka tumatanggap ng paliwanag, hindi ka tumatanggap ng ganyan-ganyan. So yun, minsan kasi parang napapahiya ako doon. Dahil sa tagal natin sa fish keeping, no, almost 10 years na tayong ginagawa natin to. Araw-araw guys, araw-araw ko ginagawa ang fish keeping.
Walang araw na lumipas na hindi ako nag-isda kasi yun yung kabuhayan ko. So dito ako kumikita, dito ako kumukuha ng pera, pangkain namin, at pambili ko ng mga gusto ko, pambili ko ng mga kailangan ng anak ko, ng asawa ko, at pambayad namin sa bills. Lahat yon sa pag-iisda ako kinukuha. Wala naman kaming trabaho ni Mrs. So ayun, araw-araw ginagawa ko yon. So sa madaling salita, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung nangyayari, pero hindi naman kasi perpekto 'yan. Talagang may mamamatay kahit alam mo, kahit ginawa mo na yung tama sa tingin mo, tama, ganito ganyan. Eh hindi mo naman din magiging ano 'yan, hindi mo mape-perfect 'yan. So ayun, pag nagkamali ako at binidyo ko kasi gusto ko nga i-share, yun nga yung nagiging problema eh. Nagkamali ako, binidyo ko, shinare ko, nagiging ano yun ng mga basher yun, pagkakataon yun para ma-bash nila ako eh. So sa akin, parang medyo ano sa akin yun, parang nakakalungkot no na alam mo yun, ako naman eh gusto ko lang mag-share tapos ibabash pa ako no. Kaya minsan naiisip ko na itigil na lang. Ngayon actually pumapasok sa isip ko, itigil ko na lang kaya to. Kasi parang wala namang ano eh. Ako na yung tinuturuan ngayon ng mga ano nanonood. So parang napapaisip ko nga yun. Naisip ko. Tapos ayun, bumalik nga sa akin yung time na bakit nga ba ako nagsimula. So ayun, naalala ko pa yung sinabi sa akin ni Betas Journey kumpare ko yan si Edgar. Sabi niya, nung nagiinom kami nung nakaraan, sabi niya, "Pre, wag kang tumigil. Kasi pag tumigil ka, paano na kami?" Parang gusto niya sabihin doon, ako na nga lang yung parang sinasandalan niya na magpatuloy din siya kasi mahina na rin, mahina na rin channel niya. Actually, sinilip ko lahat ng mga kasabayan ko, yung mga kasabayan ko sa vlog na fish keeping. Andiyan si JBM. Si JBM Aquayard, hindi na talaga nag-upload, ilang months na. Si Birdie, ako si Birdie kung kilala niyo siya. Binigay niya na yung channel niya sa iba na yung nag-upload, iba na yung nag-update. Siguro sumisilip-silip na lang siya doon. Pero hindi na rin siya yung ganun ka-active kasi parang may trabaho na rin siya. Tapos, ang nakikita ko na lang na medyo masipag si Adventure, si Albert. Yan si Albert medyo bago-bago pa yan. Pero si Albert kasi Inglesero, kaya marami siyang fan hindi lang sa Pilipinas, no. So, ayan si Edgar, Betas Journey. Hindi na rin siya masyado nag-upload, siguro once a week na lang. So, ayun, ino-observe ko din, sabi ko nga parang ako na nga, parang ako na nga lang talaga yung ako na lang yung talagang nag-upload ng every other day kasi ganun yung uploading ko sa isang week, 3 beses. Ako na lang, parang ako na lang yung natira na ganun sa mga kasabayan ko. So, ayun nga yun, pumasok sa isip ko na sabi sa akin ni Betas Journey, pag tumigil ka, paano na kami? So parang napaisip din ako noon paano na yung yung mga baguhan na papasok, yung mga alam mo yon yung paano na yung mga gustong matuto. 'Di ba? Pag hindi na ako nag-upload, sino na ba yung papanoorin nila? Naisip ko rin kaya sabi ko, hindi rin basta-basta may responsibilidad din ako na ipagpatuloy kasi nga kawawa yung mga susunod na generation natin ng pag-iisda. So naisip ko, yun nga, medyo nalilito kung mag-stop pa ba ako, pero mas malamang naman na hindi ako mag-stop. Yun yung decision ko ngayon. At itutuloy ko pa rin kung ano yung mga ginagawa ko. Actually, masaya naman ako sa ginagawa ko din. At binibidyo ko lang din yung mga ginagawa ko. At bahala na kayo kung manonood kayo o hindi. At yun, kung may matutunan kayong aral sa mga ginagawa ko, mas maganda. So yung mga kasang, yun lang naman ang mga gusto kong sabihin. Tapos, ayun, pumunta ako dito kasi may sinadya lang namin sila mama at bumisita rin kami. At kukuha lang ako ng ibang gapis, no. At yun nga, medyo naubusan tayo ng gapis, no. Pasensya na doon sa mga hindi nakakabili at laging nasa-sold out yung ating mga gapis kasi pag kumuha ako dito, mga 10 pairs lang or 20 pairs. At yun, kung may bibili kasi sa akin, talagang dinadamayan na nila yung bili nila, so nauubusan na iba. At yun, pasensya na, hindi ko kaya mag-provide ng marami talaga. At ayun, abang-abang na lang yung mga iba. Sa Facebook kasi ako nagpo-post. So, follow nyo ako sa Facebook ko, Hendrix Backyard. Tsaka Hendrix Backyard TV para maging updated kayo doon sa mga binebenta kong mga isda. Kasi hindi naman lahat yung binebenta natin. Marami tayong stock dito na pinapalaki. Pero yung pambenta talaga, hindi ko naman kayang bentahan kayo lahat. Dahil hindi talaga kaya eh. Bitin pa tayo. So, kailangan natin mag-expand pa. So, yun guys, no. Maraming salamat sa mga nakikinig at nanonood pa rin ng ating video. At sa mga hindi pa na-subscribe dyan, yung mga bago pa lang na nakapanood ng video ko, yun, subscribe kayo sa aking channel para makita nyo yung mga video natin, yung mga matatagal na natin videos ng mga tutorials tungkol sa pag-iisda.
So ayun guys, tapusin na muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.